Kung may nagsabi noong 1979 na hindi man lang magtatagal ng isang buong araw ang batang iyon, lahat ay maniniwala. Kung may nagsabi na ang batang babae na iyon ay hindi kailanman ningiti, hindi magmahal, hindi mamahalin, walang mag-aalinlangan. Ang hindi maisip ng sinuman ay ang panganganak na tahimik at nakakatakot na iyon ay magbabago magpakailanman sa puso ng lahat ng makakadaop nito. Sa isang malamig na umaga noong 1979, mas tahimik kaysa karaniwan ang ospital. Mahina ang pagkurap ng mga ilaw sa koridor. Ang matinding amoy ng alkohol na hinalo sa kawalan ng pag-asa ang pumuno sa hangin. Sa loob ng delivery room, isang batang puting babae na may maputlang balat at maliwanag na mga mata na puno ng takot ang mahigpit na humawak sa mga kumot habang nararamdaman ang buhay na humihila sa kanyang katawan. Ito ang kanyang unang anak. Sa buong pagbubuntis, simple lang ang mga check-up. Walang nagpapahiwatig ng malubhang problema. Walang doktor ang naghanda sa kanya sa mangyayari. Nang umalinggaw ang iyak, mahina ito, isang iyak na hindi napuno ng tuwa ang kwarto, kundi ng pagkalito. Natigilan ang nurse ng ilang segundo. Umiling ang doktor. Patuloy na tumiktak ang orasan, walang pakialam sa tahimik na trahedya na kakapanganak lang. Ipinanganak ang bata na walang mga kamay at paa. Mabigat na bumagsak ang katahimikan, parang hatol. Sinubukan ng ina na tumayo, sinubukan makita ang mukha ng kanyang anak, pero walang pinayagan. Ang nanginginig na mga kamay ng mga profesional ay nagtago ng bagay na hindi nila alam kung paano ipaliwanag hanggang may nagsabi sa nakabibinging boses ng pariralang, walang ina ang dapat marinig ito. Ipinanganak ang iyong anak na may napakabihirang kondisyon. Sobrang bihira para magkaroon ng sagot, sobrang bihira para magkaroon ng pangako, sobrang bihira para magkaroon ng pag-asa. Nang sa wakas ay ilagay ang sanggol malapit sa kanya, naramdaman ng ina na nabasag ang kanyang puso sa libu-libong piraso. Maliit ang batang babae, marupok, nakabalot sa mga tela na mas malaki pa sa kanyang katawan. Kung saan dapat ang kanyang mga bisig, malambot na dulo lang. Kung saan dapat ang kanyang mga paa, wala. Pero ang pinakanagulat sa babae ay hindi ang kawalan ng mga paa at kamay. Ito ang kanyang mga mata. Maliwanag, halos asul na mga mata, na dahan-dahang bumukas at parang may hinintay sa mundo. Parang naghahanap ng pagmamahal. Umiiyak ang ina nang hindi pa niya naiiyak noon. Umiiyak siya sa takot, sa pagkakasala, sa sakit, sa galit. Sa tahimik ay nagtanong kung ano ang mali niyang ginawa. Nagtanong siya sa Diyos, bakit siya? Bakit ang batang iyon? Bakit ganito? Ang ama na nakatayo sa isang sulok ng kwarto ay hindi makalapit. Sobrang laki ng gulat. Umalis siya, idinikit ang noo sa malamig na dingding ng hallway, at dumausdos sa sahig, humagulgol na parang batang nawawala. Sa mga sumunod na araw, mabilis kumalat ang balita. Pabalik-balik ang mga doktor sa kwarto na may malubhang mukha. May nagsabi ng maikling buhay. May nagsabi ng patuloy na pagdurusa. May mas malupit pa, nagsalita tungkol sa mga institusyon, sa pag-abandona, sa kawalan ng posibilidad ng marangal na buhay. Wala pa siyang pangalan. Iniiwasan ng ina na bigyan ng pangalan na parang mas magiging totoo ang lahat, na parang ang pagbibigay ng pangalan ay pagtanggap. Sa gabi, mag-isa sa kwarto, tinitignan niya ang kanyang anak na tahimik na natutulog, mahirap huminga, at nararamdaman ang takot na hindi kayang pigilan sa dibdib. Takot sa hinaharap, takot sa hatol ng iba, takot na hindi sapat ang lakas. Noong 1979, hindi mabait ang mundo sa mga iba. Walang social media para ibahagi ang mga kwento ng pagtagumpay sa hirap. Walang kampanya para sa inklusyon. Walang accessibility. May mga hagdan lang, bulong-bulungan, at mga pintong nagsasara. May mga bisitang pumapasok sa kwarto dahil sa curiosity. Mabilis lang silang tumingin at aalis nang walang sinasabi. May nagsasabi ng mga bagay na mas masakit kaysa makakatulong. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Baka mas mabuti pa ganito. Bata ka pa. Pwede pang subukan ulit. Bawat salita ay kutsilyo. Pero may isang bagay sa batang iyon na walang makapaliwanag. Kahit marupok, kahit limitado ng sariling katawan, tumutugon siya sa haplos ng ina. Kapag umiiyak ang ina, gumagawa ng malambot na tunog ang bata, parang sinusubukang sumagot. Kapag nagsalita ang ina, humihinto siya. Parang sinasabi ng batang iyon nang walang salita, nandito ako. Huwag mo akong susuko. Sa ikatlong gabi sa ospital, hindi makatulog ang ina.
Nakatingin siya sa kisame, nakikinig sa malayong beep ng ibang makina hanggang naramdaman niyang may nagbago sa loob niya. Lumapit siya sa crib, mahinang hinaplos ang mukha ng anak, at sa unang pagkakataon ay nagsalita ng malakas, "Mabubuhay ka sa sarili mong paraan. Pero mabubuhay ka." Sa sandaling yon, nagdesisyon siya na pwede maging malupit ang mundo. Pero hindi lalaki ang anak niya ng walang pagmamahal, kahit hindi alam kung paano, kahit walang sagot, kahit may takot. Binigyan niya ng pangalan ang bata ng umagang iyon, simpleng pangalan, pero puno ng kahulugan para sa kanya. Pangalan na sumisimbolo ng liwanag sa gitna ng dilim. At habang binubulong ang pangalang iyon, tumulo ang luha sa maliit na kumot ng crib. Nanatiling skeptical ang mga doktor. Sabi nila, kritikal ang unang mga buwan, pwede raw magkaroon ng impeksyon, baka hindi kayanin ng katawan, baka mas mabuti na huwag umasa. Pero bawat beses na may nagsabing hindi makakaligtas ang bata, nararamdaman ng ina na may lumalakas sa loob niya. Isang hilaw, halos mabangis na instinct, isang pagmamahal na walang kailangang paliwanag. Nang sa wakas ay na-discharge sila, ang pag-alis sa ospital ay minarkahan ng mahabang hagdan. May umiiwas ng tingin, may nakatitig sa awa. Mahigpit na hinawakan ng ina ang anak, parang pinoprotektahan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At iyon nga. Sa labas, hinaplos ng malamig na hangin ang mukha ng sanggol. Muling bumukas ang maliwanag niyang mga mata, sumasalamin sa sikat ng araw. Walang nakaisip doon na ang batang itinuring na imposible ay bagong simula pa lang ng paglalakbay na magpapaiyak sa marami, magpapatanong, at magtuturo ng tunay na kahulugan ng lakas. Iyon pa lang ang unang laban. Ang kwento ng batang babaeng ito ay hindi nagsimula sa tagumpay. Nagsimula ito sa pagtanggi, takot, at katahimikan. Pero nagsimula rin ito sa pangakong ginawa sa puso ng isang ina na tumangging sumuko. At ang susunod ay susubok hindi lang sa pamilya, kundi sa lahat ng makakadaop sa batang ipinanganak na walang kamay at paa, pero may pusong kayang baguhin ang mga kapalaran. Ang unang mga buwan sa bahay ay mas mahirap kaysa inaasahan ng ina. Ang mundo sa labas ng ospital ay walang maaalagaan na nurse o doktor na malapit. Puno ito ng katahimikan, mahabang gabi, at mga tanong na walang sagot. Bawat hininga ng sanggol ay binabantayan na parang huli na. Bawat iyak ay nagpapabilis ng tibok ng puso ng ina. Kailangan ng patuloy na pangangalaga ang bata. Ang pagpapakain ay nangangailangan ng pasensya, adaptasyon, at creativity. Walang manual kung paano palakihin ang batang walang kamay at paa. Noong 1979, lahat ay trial and error. Minsan umiiyak mag-isa ang ina sa banyo para hindi maramdaman ng anak ang kanyang insecurity. Tapos pupunasan ang mukha, lalalim ang hininga, at babalik na nakangiti. Matagal na lumapit ng emosyonal ang ama. Tinutupad niya ang mga obligasyon, nagtatrabaho sa labas, nagdadala ng pera sa bahay, pero may invisible na distansya sa pagitan niya at ng anak. Hindi ito kawalan ng pagmamahal. Takot iyon. Takot na maging malapit at mawala. Takot na hindi kayanin ang sakit. Sa gabi, tinitignan niya ang bata na natutulog at nagtatanong kung handa ba siya para sa ganitong pagiging ama. Mabilis na nalaman ng mga kapitbahay. May dumating na may curiosity na nakabalat kayo bilang pag-aalala. May umiiwas sa usapan. May tumatawid sa kalsada para huwag makatingin. May nagsabing parusa ang batang iyon. Bawat komento ay tumatama sa ina na parang suntok, pero nanatili siyang matatag. Sa tahimik, nangako siyang poprotektahan ang anak sa mundo, kahit alam niyang hindi iyon magiging posible magpakailanman. Nang magnegatibo, 6 months ang bata. Kinumpirma ng mga doktor ang kinatatakutan na nila. Hindi na siya magkakaroon ng mga paa at kamay. Walang operasyon na makakapag-ayos. Walang milagrong gamot. Ang pinakamarami nilang magagawa ay tulungan ang pag-unlad ng trunk, posture, at paghinga. Ang hinaharap ay gawa sa mga adaptasyon, limitasyon, at patuloy na hamon. Nakinig ang ina sa lahat ng walang luha. Inipon niya ang luha para mamaya. Pag-uwi, niyakap niya ang anak sa dibdib at pinakawalan ang luha. Umiiyak siya sa hinaharap na hindi magiging. Umiiyak siya sa mga pangarap na kailangang baguhin. Umiiyak siya sa pagod. Pero sa gitna ng luha, napagtanto niya ang isang mahalaga. Tahimik ang bata. Habang humahagulgol ang ina, gumagawa ng maliliit na tunog ang anak na parang sumasagot. Ang maliwanag niyang mga mata ay mataman na nakatingin sa mukha ng ina. Walang takot doon. Walang lungkot, puro presensya lang. Hindi alam ng batang iyon na iba siya.
Hindi niya alam na ituturing siyang imposible ng mundo. Nandyan lang siya. Noon na unawaan ng ina na kailangan niyang baguhin ang paraan ng pagtingin sa buhay. Kung ituturing niyang kulang ang anak, gagawin din iyon ng mundo. Kung maniniwala siyang kaya ng anak, baka matuto rin ang mundo isang araw. Dahan-dahan lumipas ang mga taon. Bawat maliit na tagumpay ay ipinagdiriwang na parang himala. Nang matutong mas mahusay na itaas ang ulo, may selebrasyon. Nang makapag-roll over mag-isa sa kama, umiyak ang ina sa tuwa. Nang makapagsalita sa unang pagkakataon, napuno ng pag-asa ang bahay. Pero hindi lahat ay maganda. Pagdating sa edad ng pagpasok sa paaralan, dumating ang unang malaking shock ng realidad. Tinanggihan ng pinakamalapit na paaralan ang enrollment. Sabi nila, kulang sila sa facilities. Hindi nila alam kung paano hahawakan ang ganitong uri ng bata. Mas mabuti raw maghanap ng espesyal na lugar. Umalis ang ina sa paaralan na may anak sa mga bisig. Pakiramdam na nagsasara ang mundo ng mga pinto bago pa man subukan ng anak na pumasok. Sinubukan niya ang ibang paaralan. Maraming beses na narinig ang hindi. Sa isa, may nagsabi ng bagay na hindi niya makakalimutan. Ang batang iyon ay magiging hadlang lang sa iba. Noong araw na iyon, tahimik na umuwi ang ina. Naupo sa sofa, inilagay ang anak sa tabi, at matagal na nakatitig sa dingding. Nag-isip siyang sumuko. Nag-isip na tanggapin na baka talagang walang espasyo ang mundo para sa anak niya. Pero biglang tumawa ang bata. Purong, malakas, taos-pusong tawa. Tawa na walang alam sa pagtanggi. Tiningnan siya ng ina at naunawaan na hindi kailanman ang anak ang problema. Ang problema ay ang mundo na hindi pa handa na makakita ng higit sa halata. Pagkatapos ng maraming pagpupumilit, nakakita siya ng maliit at simpleng paaralan kung saan nagdesisyong subukan ng isang guro. Hindi siya nangako ng himala. Hindi nangako na madali. Sabi lang niya, matuto tayo ng sama-sama. Masakit ang unang araw sa paaralan. Nakatitig sa curiosity ang ibang bata. May nagtatanong kung nasaan ang mga kamay at paa niya. May tumatawa. May natatakot. Unang beses naramdaman ng bata na iba siya. Tahimik siyang umuwi. Ayaw magsalita ng marami. Nakaramdam ng sakit sa puso ang ina. Noong gabing iyon, nagtanong ang bata ng bagay na tumagos sa kaluluwa. Nanay, mali ba ako? Lumuhod ang ina sa harap niya, mahinang hinawakan ang mukha, at sumagot sa matatag na boses, kahit nababasag ang puso. Bihira ka, at hindi pa alam ng mundo kung paano hahawakan ang mga bihirang bagay. Mula noon, nagsimulang buuin ng bata ang tahimik na lakas. Natutong magsulat, hinahawakan ang lapis gamit ang torso at bibig. Natutong magpinta. Natutong mag-isa sa mga paraang hindi inasahan ng sinuman. Bawat tagumpay ay sinasabayan ng mga tingin ng pagkagulat, may paghanga, may hindi makapaniwala. May mga araw na umuwi siyang umiiyak. Mga araw na gusto niyang maging katulad ng ibang bata, mga araw na nagtatanong kung bakit siya ginawa ng Diyos ng ganito. Walang handa na sagot ang ina. Niyayakap lang siya, nakikinig, at sinasabi ang totoo. Hindi patas ang buhay, pero malakas ka. Dahan-dahan lumapit ang ama. Nagsimula siyang tumulong sa pag-aaral, kausapin siya, tumawa kasama siya, maging proud. Isang araw, nang makitang magsulat mag-isa sa unang pagkakataon, tahimik siyang umiyak. Napagtanto niyang nasayang niya ang sobrang oras sa takot. Sa pagbibinata, nagbago ang anyo ng mga hamon, pero hindi ang intensity. Lumitaw ang mas malupit na tingin, paghahambing, kalungkutan. Habang nag-uusap ang ibang babae tungkol sa pakikipag-date, damit, at sayawan, nagtataka siya kung may makakakita ba kailanman ng higit sa kanyang kapansanan. Nakaramdam siya ng invisibility. Pero sa parehong oras, may lumalaki sa loob niya. Isang pagnanais na patunayan na nandyan siya, na nararamdaman niya, na nagmamahal siya, na karapat-dapat siyang mabuhay ng buo. At iyon mismo ang pagnanais na, makalipas ang mga taon, magdadala ng kanyang kwento sa mundo sa paraang hindi inasahan ng sinuman. Dumating nang walang paunawa ang paglipat sa pagiging adulto. Habang nagpaplano ang iba ng college, trabaho, independence, nagtataka siya kung talagang bukas ba ang mga landas na yon para sa katulad niya. Hindi pa gawa ang mundo para sa mga iba't ibang katawan. Hindi aksesible ang mga kalsada. Mabigat pa rin ang mga hagdan. Bihira ang oportunidad. Kahit ganoon, nagpumilit siya. Natapos niya ang paaralan ng doble ang effort. Mas nag-aral siya kaysa sa lahat.
Hindi dahil gusto niyang patunayan ang isang bagay, kundi dahil alam niyang mas mahal ang magkamali para sa kanya. Bawat pagkakamali ay gagamitin bilang patunay na hindi siya kaya. Bawat tagumpay ay ituturing na exception. Habang naghahanap ng course, narinig ulit ang parehong mga parirala na nakabalat kayo bilang pag-aalala. Pwede itong maging sobrang hirap para sa'yo. Nag-isip ka na ba ng mas simple? Baka manatili na lang sa bahay. Baka tanggapin ang iyong mga limitasyon pero hindi siya tumanggap. Nagsimula siyang magsulat, una para lang sa sarili. Isinulat niya ang sakit na hindi niya sinasabi ng malakas, ang mga araw na pakiramdam niya ay pasanin siya, ang mga gabi na umiiyak nang walang nakakakita. Pero isinulat din niya ang tungkol sa ina, ang lakas na natanggap mula pa noong unang araw, ang pagmamahal na nagpanatili sa kanya ng buhay ng lahat ay imposible. Isang araw, may nagbasa ng isa sa mga text na yon, tapos isa pa, tapos iba pa. Nagsimulang umikot ang kanyang mga salita. Ang mga taong hindi pa nakatingin sa ganitong paraan sa may kapansanan ay nagsimulang umiyak habang binabasa ang nararamdaman niya. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang boses niya ay maaabot ang mga lugar na hindi kaya ng katawan niya. Pero tulad ng dati, nagdesisyong subukan ulit ng buhay ang kanyang resilience. Nagkasakit ang ina. Ang parehong babaeng nagbuhat sa kanya laban sa hatol ng mundo ay mahina na, pagod, dependent. Nagbaliktad ang mga role. Ang anak, na walang kamay at paa, nagsimulang alagaan ang ina ng emosyonal. Upo siya sa tabi ng kama, magkukwento, magbabalik tanaw ng mga kwento, papatawanin ang ina kahit nasa gitna ng sakit. Sa isa sa mga gabing iyon, hinawakan ng ina ang mukha ng anak at sinabi ang bagay na mananatili magpakailanman sa memorya niya. Ikaw ang pinakamahirap at pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi nagtagal, umalis ang ina. Nakakabaliw ang pagkawala. Ang babaeng naging shield niya, shelter, lakas ay wala na. Sa loob ng mga buwan, pakiramdam niya hindi siya makakapagpatuloy. Nag-isip siyang sumuko sa lahat. Nag-isip na baka ang ina lang ang dahilan kung bakit siya laban ng ganoon kalakas. Pero naalala niya ang pangakong ginawa noong umaga ng 1,970. Mabubuhay ka sa sarili mong paraan, pero mabubuhay ka. At nagdesisyon siyang parangalan iyon. Nagpatuloy siyang magsulat. Nagsimula siyang magsalita sa maliliit na event, tapos mas malaki. Ikinuwento niya ang kwento niya ng walang embellishment. Nagsalita siya ng pagtanggi, sakit, at kalungkutan. Nagsalita rin siya ng nakatagong ganda sa mahirap na panahon. Umiyak ang mga tao. Nagyakapan. Nagpasalamat. Sabi nila, hindi na nila titingnan ng pareho ang iba. Hindi na siya invisible. Makalipas ang mga taon, isang interview ang nagbago ng lahat. May nagtanong kung ano ang pakiramdam ng mabuhay ng walang kamay at paa. Sumagot siya ng mahinahon, hindi ang katawan ko ang mahirap. Ang mahirap ay mabuhay sa mundong naniniwalang iisa lang ang tamang paraan para maging tao. Kumalat ang balita. Mga video, text, message. Nakilala ng mga tao sa buong mundo ang kwento ng batang babaeng ipinanganak noong 1970, itinuring na imposible. Marami ang malabong naalala ang balita tungkol sa sanggol na walang kamay at paa. Kaunti ang nag-isip na nandyan pa siya, buhay, malinaw ang isip, sensitibo, ginagawang salita ang sakit. Hindi siya naging sikat dahil sa kanyang kondisyon. Naging kailangan siya. Kung nakikinig ka sa kwentong ito ngayon at nararamdaman mong sumikip ang puso mo sa anumang punto, mag-comment ka. Isulat mo kung saan ka nanonood at sabihin kung ano ang pinaka-nag-touch sa'yo hanggang ngayon. Minsan ang pagbabahagi ng damdamin ay nakakatulong sa isang taong tahimik sa kabilang side ng screen dahil ang mga kwento tulad nito ay hindi para itago sa sarili. Para silang mag-connect. At ang pinakakahangahangang parte ng paglalakbay na ito ay darating pa. Sa paglipas ng panahon, natuto siya ng bagay na bihirang matutunan ng mga tao. Na ang mabuhay ay hindi lang huminga. Ito ay pagpupumilit. Ito ay ang bangon araw-araw kahit masakit ang katawan. Kahit pagod ang kaluluwa. Kahit nagpupumilit ang mundo na sabihin sa iyong hindi ka belong. Nagsimula siyang maglakbay para ikwento ang kwento niya. Sa bawat lungsod, sa bawat auditorium, simple man o malaki, may umiiyak sa audience. Mga ina na nakokonsensya. Mga taong nag-iisip sumuko. Mga kabataan na kinainisan ang sariling refleksyon sa salamin.
At palagi pagkatapos ng mga talk, may lalapit at sasabihin ang parehong bagay. Kung kaya mo, baka kaya ko rin. Hindi niya kailanman sinabing madali. Hindi niya ibinenta ang ideya ng pagtagumpay sa hirap bilang magandang bagay palagi. Nagsalita siya ng kalungkutan, galit, inggit sa mga katawang hindi kailangang mag-isip kung paano hawakan ang baso o buksan ang pinto. Pero nagsalita rin siya ng pasasalamat, ng pagmamahal na natanggap, ng lakas na ipinanganak kapag wala ng ibang choice kundi magpatuloy. Sa isa sa mga biyahe na yon, nagtanong ang isang reporter ng tanong na matagal niyang hinihintay. Kung pwede kang pumili, gusto mo bang ipanganak ng iba? Huminga siya ng malalim. Nag-isip siya sa ina. Nag-isip sa mahirap na gabi. Nag-isip sa lahat ng nawala at lahat ng nakuha. Tapos sumagot siya, hindi ko pipiliin ang sakit, pero hindi ko rin buburahin kung sino ako ngayon dahil dito. Ngayon, ang sanggol noong 1979 ay nabubuhay ng independent sa loob ng posibilidad ng sariling katawan. Nagpapatuloy siyang magsulat. Nagpapatuloy magsalita. Nagpapatuloy na hinahaplos ang mga buhay. Hindi dahil nilampasan niya ang kanyang kapansanan, kundi dahil nilampasan niya ang ideya na kailangan niyang maging kulang para magkasya sa mundo. Hindi siya himala. Siya ang resulta ng pagmamahal, pagpupumilit at pagiging tao. Kung nakarating ka hanggang dito, isulat ang salitang inanatili ako sa comment. Sabihin din kung saang lungsod ka nanonood ng kwentong ito. Nakakatulong ito sa channel para magpatuloy na magdala ng mga kwentong talagang humahaplos sa inyo. At kung na-touch ka ng kwentong ito, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at panoorin ang mga video na lumalabas sa end screen. Bawat kwento dito ay umiiral para ipaalala sa atin na posible pa rin maramdaman dahil sa huli, hindi ito tungkol sa mga kamay o paa. Tungkol ito sa tapang. Mga kwentong kung sino man ang makikinig ay hindi nalalabas ng pareho.